As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli, kaibigan. Welcome dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect, dito pa rin sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ako ang inyong kaibigan, Pastor Ner Caranza. Nag-aanyaya na samahan niyo muli ako sa ilang sandali ng ating pagbabalik ng pasasalamat, pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Ang atin pong palatuntunang ito ay ating pinasimulan sa pagpasok ng taong ito upang samahan namin kayo na atin pong explore ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa. At ito ay isang magandang maging kasanayan natin sapagkat sa pamamagitan ng ating pagbabasa o pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos ay mas nakikilala natin ang ating tagapagligtas, ang ating manlalalang. Katulad ng tagubilin ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kabanatang 5, talatang 39, sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo sa akin. Ang Biblia ang nagpapakilala, ang witness ng ating Panginoong Hesus sa Kanya. Kaya kung gusto nating makilala ang ating tagapagligtas, ang ating manlalalang, pag-aralan natin, basahin natin, pakinggan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hanapin natin ang walang hanggang buhay mula sa banal na kasulatan. At sa ating pagpapatuloy sa ating pagbabasa na ating pinasimulan, tayo po ngayon ay nasa Genesis, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 8, at tayo ay bumabasa mula sa salin ng Ang Bible Pinoy Version. Talatang 1 hanggang 8 ng Kabanatang 6. Sundan niyo po ang aking pagbabasa. Dumami ang mga tao sa mundo at nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nung makita ng mga heavenly beings na magaganda yung mga babaeng anak ng tao, ginawa nilang asawa kung sinong magustuhan nila sa mga yon. Tapos sinabi ni Lord, hindi ko napapayagang mabuhay forever ang tao kasi mortal sila. Mula ngayon, hindi na lalampas sa 120 years ang buhay nila. Nung time na yon at kahit pagkatapos pa noon, nagkaanak yung mga heavenly beings doon sa mga babae. Mga higante yung mga naging anak nila. Sila yung malalakas at sikat noong unang panahon.
Nung makita ni Lord na sobrang sama na ng mga tao sa mundo at palaging masama ang iniisip nila, nagsisi siya na create niya pa sila. Ang sakit-sakit noon para sa kanya. Buburahin ko na sa mundo ang lahat ng taong create ko, pati ang mga hayop at ibon. Pero kay Noah, natutuwa si Lord. Ang Genesis, kabanatang 6, talatang 1-8 ay isa sa pinakamahirap na mga talata na ipaliwanag sa lumang tipan. Ang talata ay naglalarawan sa mga anak ng Diyos na nagpakasal o nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao sang-ayon sa talatang 2. Ang intermarriage na ito ay nagdulot ng paghatol ng Diyos sa sangkatauhan at naging bahagi ng kasalanan na humantong sa malaking baha sang-ayon sa talatang 3-8 na ating binasa. Kaya maaari kang magtaka, ano ang nangyari dito? May 3 pangunahing pananaw tungkol sa intermarriage na ito. Ang ilan ay nangangatwiran na ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos sa talatang ito ay mga anghel na lumabag sa pagkakaiba o distinction ng makalangit at makalupang mundo. Hindi na nila binigyan ng pagkakaiba. Yun ang pagpapaliwanag ng iba. Sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mga babaeng tao mula doon sa ating talatang binasa. Ang salitang mga anak ng Diyos ay ginamit upang ilarawan ang mga anghel sa ibang bahagi ng kasulatan. Halimbawa ay sa Job, kabanatang 1, talatang 6. Ang isa pang pananaw ay ito raw ay tumutukoy sa mga taong tagapamahala na inabuso ang kanilang otoridad sa pamamagitan ng puwersahang pagkuha sa mga anak na babae ng hindi gaanong makapangyarihang mga tao upang gawing asawa. Human rulers are occasionally referred to as sons of God in Scripture. Halimbawa sa 2 Samuel, kabanatang 7, talatang 14. Ang pangatlo ay sinasabi na ito ang makadiyos na lahi ni Seth na nakipag-asawa sa hindi makadiyos na lahi ni Cain. Makatutulong kung isa sa alang-alang natin ang iba pang mga talata sa Biblia. Una, ang Diyos ay hindi na-upset o nadismaya sa mga anghel, kundi sa nagkasalang tao, sang-ayon sa Genesis kabanatang 6, talatang 3. Pangalawa, itinuro ni Jesus na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa at hindi maaaring ibigay sa pag-aasawa sang-ayon sa Mateo kabanatang 22, talatang 30. Kaya imposibleng itong mga heavenly beings na binanggit sa ating pagbasa ay tumutukoy sa literal na mga anghel. Pangatlo, ang immediate context sa Genesis kabanatang 4 at 5 ay nagsasabi na ang lahi ng tao ay nahati sa dalawa, ang lahi ni Cain at ang lahi ni Seth. Kaya nga, ang mga salitang mga anak ng tao ay tumutukoy sa mga tao mula sa angkan ni Cain. Nakita nila ang mga anak ng Diyos, mga taong mula naman sa lahi ni Seth, na ang mga anak na babae ng mga tao ay maganda, literal na mabuti, at sila ay nag-asawa. Literal na kinuha nila ang mga babae para maging asawa. Ang mga salitang ito, nakita, mabuti, kinuha, ay parehong ginamit upang ilarawan ang mga aksyon na katulad ng ginawa ni Eva sa salaysay ng pagkahulog sa kasalanan sa Genesis kabanatang 3, talatang 6. Ang mga taong nasa impluwensya ng kaaway ay kumikilos sang-ayon sa kanilang gusto. Kaibigan, dumating si Jesus upang ipakita sa atin ang ibang paraan. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Kaibigan, hindi ang gusto mo, hindi ang gusto ko, kundi ang kalooban ng Diyos ang ating susundin. Siya ay naparito upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami, sang-ayon sa Marcos kabanatang 10, talatang 45. Ang talatang ito ay nagpapaalaala sa atin
ng pangangailangan para sa pagtubos sa kapatawaran na matatanggap natin mula kay Kristo. Kaibigan, sa ating mga pagpapasya, isaalang-alang natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Para sa iyong reflection, ano ang kinahinatnan ng naging maling pagpili ng mga anak ng Diyos? Paano mo i-apply ang ating napag-aralan o ating binasa sa iyong buhay ngayon? At para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text o mag-comment sa ating comment section sa mga nasa page natin sa Facebook. At para naman sa mga nakikinig sa radyo, maaari kang mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At habang inihahanda mo ang iyong comment and reflection, ay nais kong ihandog sa iyo ang isang makalangit na awitin na may pamagat, All That You Say, na inawit ni Ryan and Joel Inapan. All that you say and reveal, all you command or conceal, all of your word here for me, all that you say is all that I need. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear. Speak, Lord, while I am waiting. Speak while my heart is near. All that is true, all that's right, all that is pure, radiance light. All of your heart here for me, all that you say is all that I need. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear. Speak, Lord, while I am waiting. Speak while my heart is Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear. Speak, Lord, while I am waiting. Speak while my heart is near. Blessed are the ones who will listen. Blessed are the ones who will hear.
Speak while my heart is near. Maraming salamat sa mga kapatid natin na naghandog ng isang makalangit na awitin. Kaibigan, ang pinakamahalaga sana sa bawat isa sa atin ay sundin kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, saliksikin mo ang aming mga puso at ipakita sa amin kung kami ay nabigo sa paggawa ng tama sa anumang bahagi ng aming buhay. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali at pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na gawin ang tama. Hinihiling namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin. At ngayon, dakilang Ama, akin pong itinataas sa inyong banal na harapan ang aming mga kaibigan na mayroong mga kahilingan. Kayo po ang nakakakilala sa kanila. Alam nyo ang pasanin ng kanilang mga puso, ang kanilang mga suliranin, at alam nyo rin po ang pinakamabuti para sa kanila. Tugunin nyo po ang kanilang mga panalangin, sang-ayon sa iyong panahon at sa iyong mabuting kalooban, ang mga bagay na makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Maraming salamat kaibigan sa iyong comment at sa reflection na iyong pinadala. At para po naman sa ating mga aklat na ipinamimigay, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777. Ang isa sa mga aklat na ating ipinamimigay ngayon ay ang Ten Commandments, Twice Remove. Maaari po itong mapa sa inyo kung iyong ipapadala ang iyong kompletong address at pangalan sa atin pong mga numerong nabanggit, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Mapapasa inyo rin po ang isang napakagandang Bible Study Guide, Explore, kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tandaan po natin, ang tagubilin ng ating Panginoong Diyos, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaibigan, patuloy ka naming inanyayahan na sundan ang atin pong pag-aaral, pagbabasa ng banal na kasulatan dito sa ating palatuntunan, Rise and Reflect, dito pa rin sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At wag po kayong alis sapagkat pagkatapos ng ilang mga awitin, susunod ang ating palatuntunang Salita ng Buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day.
Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom, I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.